Hello guys, good morning dito at good evening diyan. Eto kakapasok lang na ng bagong taon siyempre. January 1, sabi ko sa inyo pagbungad na pagbungad pa lang eto, kumikilos na ang mga alagad ni Sayad at ang kanilang mga plano ginagawa na nila patungkol kay tulad ng sinabi ko noon, pabagsakin maging si Ombudsman Remulla. At ayan, ang katunayan, isa yan sa taas. Isang fake news agad January 1, fake news agad ang inilabas nila. Na si Ombudsman Remulla raw ay nasugod sa ICU. Ito po mga ka-BBM ko fake news. Si Ombudsman po ay malakas na malakas. At fake news po yan. Yan po yung sinasabi natin na talagang aside from Ombudsman, aside from kay House Speaker Bogie D, kay PBBM, kay First Lady, baka idamay pa si Sandro, pati si Ombudsman, talagang pababagsakin nila. At sabi ko nga sa inyo, di ba, first quarter, gagawan ito ng mga issue, mga chismis, na upang sa ganun, mapilitang mag-resign. Itong si Ombudsman, ang problema nila, hindi nila kakayanin. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi nila kakayanin si Ombudsman. Personality niya, napaka-strong. Iiyak sila ng dugo dyan. Nandyan pa rin si Ombudsman. So, ayan fake news na fake news. Pero sige, eto, bibigyan ko kayo ng hindi fake news. Higop muna tayo na isang kape para masaya-saya. Okay. Bago mamatay itong si former Undersecretary Yusek Cabral ng DPWH, bago siya namatay, nagpahayag na ito kay Ombudsman, nagpahayag na ito sa Ombudsman ng willingness na maging state witness dahil takot nga siyang makulong. Okay? Ngayon, ang sabi ng ating puting kabayo, di ba noon binablind item ko pa ang dalawang congressman na ito. Pero ngayon, mukhang ang involved rito hindi lang dalawang congressman, may isang businessman. Pero hindi ko na muna papangalanan ang isang negosyanteng involved. Ang negosyanteng ito ay involved sa mga kontraktor. Na noon, sinasabi ko, guys, ito, sasabihin ko na sa inyo ang totoo Okay. Noon, inaano ko lang, anong tawag dito, sinesegue ko lang na sinasabi ko na yung magwi-witness against PBBM ay asawa ng isang cabinet secretary, segue lang po yun. Ang totoo niyan, asawa ito ng kontraktor na sinasabi ko ngayon. Kontraktor po ito, isang napakalaki at bilyonaryong kontraktor ng mga flood control. Ito yung magwi-witness na sinasabi ko na babaeng taga-Belgium. Dati siyang asawa nito at magwi-witness against kay PBBM para sa impeachment. Pero ito ang mas mahalaga, okay? Na tulad ng sinabi ko, bago mamatay itong si Cabral, okay, nang mabalitaan ni Iyutman. Pinangalanan ko na, nang mabalitaan ni Iyutman, itong si Cabral ay tetestigo. Planong tumestigo at maging state witness at ilalabas na niya ang lahat niyang alam. Sapagkat nga pala itong si Cabral nga pala ang pinakatrabaho nito aside from sa DPWH ang sabis ng ating puting kabayo dami. Ano ibig sabihin ng dami? Ito ay yung siya yung ginagamit sa pagbili ng mga ari-arian katulad ng mga hotel. Okay? So kunwari ipapangalan sa kanya pero eventually ipapasa rin niya at ibebenta niya kunwari dito sa mga tunay na may-ari, na mga tunay na may interest at tunay na bibili. Katulad nitong Ion Hotel. Yan po ang trabaho ni Cabral sa kanila. So bumili ng mga property then i-transfer sa kanila after mga 1 year or 2 years. Para kumbaga
ito ay isang ano 'to, isang, money laundering na ano, na sistema 'no. Actually na-discuss ito ni Attorney Rene Bueno yung mga ganitong sistema ng money laundering 'no. Pero balik tayo kay Cabral at kay Iyutman 'no. So ngayon, itong si Iyutman nung malaman niya, alam niyo ba ang ginawa? Winarningan niya, actually hindi winarningan, binantaan niya si Cabral na gagawa ito ng blinakmail, in short, blinakmail at gagawa ng mga sex scandal na gawa-gawa lang para na sex scandal no, na gawa-gawa lang. Sex scandal ni Cabral. Kumbaga ang pattern gagayahin nila ala Laila de Lima. So ngayon nape-pressure itong si Yusek Cabral, aside from scandal ang gagawin, tulad ng sinabi natin no, na posibilidad, ngayon talagang sinabi ng ating puting kabayo, talagang binantaan pala talaga nitong si Iyutman, pati ang pamilya. So pati ang pamilya ni Yusek Cabral, ang mga anak, ang buong pamilya, binantaan na may mangyayaring hindi daw maganda. So ibig sabihin na pressure na talaga itong si Yusek Cabral, kundi ang kanyang para matapos lang ang lahat ng ito, kailangan na niyan talaga mag-suicide na lang. So ngayon, pwedeng suicide, pwedeng may foul play. Ang tanging makakasagot niyan ay sa magiging resulta ng forensic no? Forensic results nitong kanyang mga cellphones at ibang mga gadgets, no? So, kaya yun ang hihintay natin, kaya yun ang napakahalaga. Although may conclusion ng DILG, meron ng kasi ang conclusion naman nila is based on the initial findings nila, no? Pero syempre hindi pa natatapos diyan at meron pa ngang mga kailangang makita na forensic, mga ano ba ang nangyari. Dahil makikita yon, may trace yun sa cellphone, no? Cellphone or iba pang gadgets ni tong si Cabral. So malalaman yan dyan. So makikita natin ang katotohanan. Subalit, syempre tayo ay may tiwala sa ating puting kabayo. At sa awa ng Diyos, hindi naman sumasablay ang ating puting kabayo. Lagi namang tama. Laging tama at totoo. So nang sabihin ng ating puting kabayo ang mga bagay na ito, hindi imposible. Hindi talaga imposible sapagkat ito ang tunay na balita, no? Na masasabi natin. Pero siyempre, kailangan yan, hanggat itong sinasabi ko at sinasabi ng puting kabayo, tamang hearsay lang ito hanggat hindi napapatunayan. No? Pero at least, meron tayong alam at ang mga PNP sa pag-iimbestiga nila, ako'y naniniwala, aabot sa bagay na ito. At talagang mararating sila. So, magbilang lang sila ng kaunti pang panahon. Okay? Kaya nila tinitira si Ombudsman Boying kasi marami na pong alam si Ombudsman Boying patungkol sa kasong ito at sa pangyayaring ito kay Cabral. So, hintayin na lang natin ang paglabas ni Ombudsman Boying. Medyo nananahimik lang ngayon. Mukhang busy. Busy dahil napakarami at napakalalalim na ng mga investigasyon, mga pinaggagawa nila. Aside from dito sa mga senador na ito, pati itong sa mga congressman, pati pa itong pagkamatay ni Cabral. So, abang-abangan natin. Ang sigurado ako, marami po talagang makukulong. Okay? Baka ngayong January. So, gugulatin na lang tayo. No? Gugulatin na lang tayo. Kaya, ayan, paspasan na ang pamilyang Maysayad, ang Maysayad siblings, ang Makasayad Black, para sa ganun, patalsikin si House Speaker, patalsikin si PBBM at patalsikin si Ombudsman. Okay? Dahil yun lang ang paraan para mawala na ang kanilang mga problemang kinaharap. Okay? So yun lang po muna. Sa mga bobong didilis dyan, ang tatay nyo ay karton. Matili kayo mga bobo at Maysayad, sapagat ang Maysayad ay laging high blood. Bye!